Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Bilyones na idinagdag ng mga kongresista sa farm-to-market roads tablado sa Senado. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Tatapyasan ng Senado ang 16 na bilyong pisong idinagdag ng Kamara de Representantes para sa mga farm-to-market roads o FMR para sa 2026. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Finance Committee, partikular silang nakatingin sa 8 bilyong piso na wala sa master plan ng Department of Agriculture. Ipinaliwanag ni Gatchalian na sa ilalim ng proposed budget ng Department of Agriculture, 16 billion pesos ang kanilang hinihingi para sa farm-to-market roads sa susunod na taon, ngunit sa inaprobahang General Appropriations Bill o GAB ng Kamara de Representantes ay dinoble ito sa 32 billion pesos. Dagdag ng senador, ang 8 bilyong pisong halaga ng mga farm-to-market roads na wala sa master plan ay kanilang tatanggalin. Dahil kapag wala sa master plan, malimit, dito nagkakaroon ng problema ng katiwalian gaya ng overpricing. But based doon sa information namin kanina, 8 billion ang wala sa master plan, so tatanggalin namin yung 8 billion. 16 billion yun, dinagdagan ng Kongreso ng additional 16, pero yung 8 doon wala sa master plan, so tatanggalin natin. Kasi kung wala sa master plan, diyan nagkakaroon ng problema. No, diyan nagkakaroon ng overpricing, diyan nagkakaroon ng other works. No, so importante na nasa master plan para na-inspect na ng DA. Paliwanag ni Gatchalian, papayagan na nila ang Department of Agriculture na sila ang magpagawa o gumawa ng farm-to-market roads o kaya maaari pa rin nila itong ipagawa sa Department of Public Works and Highways o DPWH gaya ng ginagawa ngayon o kaya ay sa mga local government unit o LGU. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, panukalang ipagbawal ang paggamit ng drone sa loob ng kulungan, isinusulong ng Parañaque Solan. Isinusulong ni Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang paglipad at paggamit ng mga drone, at iba pang unmanned aerial vehicles sa loob at paligid ng mga kulungan sa bansa. Layunin ng panukala na mapigilan ang pagpupuslit ng kontrabando, at mapalakas ang seguridad sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Corrections. Sa ilalim ng House Bill No. 4797 o ang Drone-Free Jails Act, ipagbabawal ang paggamit ng mga UAVs sa loob ng 100 metrong radius mula sa alinmang kulungan, nakasaad din sa panukala ang kaukulang parusa para sa mga lalabag. Ayon kay Yamsuan, may mga exception sa paggamit ng drone, gaya ng mga operasyon ng mga autoridad ng kulungan, mga sitwasyong pang-emergency, o mga aktibidad na may pahintulot mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines at ng mga opisyal ng kulungan. Batay sa mga ulat ng DJMP, ilang drone na ang naobserba hang lumilipad papunta sa mga kulungan, na pinaniniwala ang ginagamit para maghatid ng kontrabando o magsagawa ng ilegal na surveillance na nagdudulot ng banta sa seguridad ng mga pasilidad. Dagdag pa ni Yamsuan, ilang lokal na pamahalaan, kabilang ang Batangas City, San Juan, Baguio, Valenzuela, at Mandaluyong, ay mayroon ng mga ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng mga UAVs malapit sa mga kulungan. Sa oras na may sa batas, ang sinumang lalabag ay maaaring pagmultahin ng 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos, makulong ng hanggang 1 taon, o patawan ng parehong parusa, depende sa bigat ng paglabag. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Miyerkules. 57 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.